Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako po si Father Douglas at kasama ko po ang ilan sa mga parishioner ng aming pong parokya San Jose Gagalangin sa Tondo, Manila. Pwede po bang tumayo ang mga taga-Gagalangin? Yan, sige po. At sa iba pang katulad namin na naglakbay, nagpilgrimage dito po sa dambana ng Mahal na Birhen ng Antipolo, kasama din namin ang imahin ni San Jose, no, na aming patron, bagamat ang aming pong kapisahan ay sa ikatlong linggo ng Mayo, kung kaya't bahagi ng aming paghahanda ay ang pagbisita ni San Jose, ang kabiyak na puso ng Mahal na Birhen. Na ngayon, dito po sa dambanang ito ay ang Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Sino po ang mga hindi taga-Antipolo? Taas nga po ang kamay. Kamusta po ang pagbiyahe? Kamusta ang inyong pagtungo dito? No? Tandaan po natin na ang pag-akyat natin sa Antipolo ay hindi lang basta pagiging turista, kundi ang pag-akyat dito ay
paghahangad natin na makatagpo natin ang Panginoon, lalo tigit sa pagdiriwang ng banal na misa. Marami po kayong mga dahilan, may mga rason kung bakit kayo umakyat, kung bakit kayo nagtiis sa init, kung bakit kayo nagtiyaga na pumarito. Kung ano man yan, ang hangad natin ay makatagpo mo nawa ang Panginoong Hesukristo na makikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga salitang ipinahayag sa atin. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang mabalisa. Parang hindi niya na ba alam yung salitang mabalisa? Ulit, pakisabi ulit sa katabi, huwag kang mabalisa. Para mas maintindihan ng mga medyo bata-bata pa, pakisabi sa katabi, kumalma ka. Di ba ganun naman, no? Ano ba nangyayari sa isang taong balisa? Di ba ang isang taong balisa talagang aligaga, ang daming iniisip, ang daming sinasabi, ang daming kinikilos. Kasi nga, nababalisa sa kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan o kinatatakutan. Kung babalikan natin ng kaunti, nang magpakita ang anghel sa mahal na birhen, sinabihan siya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, dahil sumasa iyo ang Panginoon. Pinakinggan ito ni Maria. Nagpakita rin ang anghel kay San Jose, na noon ay nababalisa din nang mabalitaan na nagdadalang tao na si Maria na hindi pa niya sinisipingan. Sinabi din ng anghel ng Panginoon, Jose, huwag kang matakot. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang matakot. Ulit, pakisabi, kaya mo yan. Kakayanin natin kasi, di ba, kasama natin ang Diyos. Nakaya ni Maria, nakaya ni Jose, nakaya ng mag-asawang si Jose at Maria na itaguyod ang kanilang pamilya, lalo tigin na itaguyod si Jesus na ipinagkatiwala sa kanila na kanilang tinanggap. Kusang tinanggap ni Jose at ni Maria na pangalagaan at maging mga magulang ni Jesus. Hindi madali iyon. Sa mga magulang dito, hindi madaling maging magulang. Marami talaga kayong aalalahanin, paano yung pangkain, paano yung panggatas, paano pag nag-aral na, paano yung kanilang pangangailangan. Na minsan yung mga kabataan, mga anak ninyo, kung makahingi, wagas, akala mo, iiiri mo lang, hihingi ng cellphone, no, ng iPhone, ng bago, akala mo, iiihi mo lang. Pero, pakisabi nga ulit sa katabi, kumalma ka lang. Kasi wala tayong maayos, wala tayong matatapos kung hindi tayo magiging kalmado at kung pangungunahan tayo ng takot. Kasi yung minsan yung takot, yun yung naglalayo sa atin sa pananalig sa Diyos. Pag sinabing pananalig, yung pagtitiwala natin sa Diyos nawawala, ibinibigay natin sa iba. Kung saan-saan tayo tumatakbo. Kasi nga, masyado tayong nag-aalala na baka hindi masolusyonan ang ating problema o hindi matapos ang ating pinagdaraanan. Bakit ko ito nababanggit? Kasi nga, natutunan na din natin sa karanasan ni Maria, sa karanasan ni Jose. Nakayanan nila eh. Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, manalig lang tayo sa Kanya. Dahil siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya ang magiging daan natin. Kung masyado kang nag-aalala, ano bang pinag-aalala mo? Pakitingnan nga yung mga mukha ng katabi. Ano bang pinakabalisa mo? Tumatanda ka na? Ano ba?
Anong kinakabalisa mo? Ha? Ano ba? Lumalaki na bewang mo? Pakisukat nga yung bewang ng katabi ninyo. May mga bagay kasi na kailangan lang natin tanggapin. Kailangan na natin tanggapin. May mga bagay dyan. Tumatanda tayo, pumuputi ng buhok natin, nagkaka-wrinkles tayo. Kasi abnormal ka kung bumabata ka. Hindi yan normal. 50 years old ka na pero katawan mo pan 16, hindi yan normal. Kailangan mo lang tanggapin at umayon sa panahon, sa kung ano nangyayari, at mabuhay ka ng masaya. Pakisabi nga ulit sa katabi, hindi ka naman pangit. O hindi ka rin maganda. Pero normal ka lang, di ba? Sa pamantayan ng lipunan, pag sinasasabihin nila pangit ka, hindi ka pangit. Sa pamantayan ng lipunan, maganda ka, hindi ka maganda. Lahat ba ng nagparade dyan, maganda? Maputi lang. Maputi lang sila. May pera lang sila. Oh. Diba? Yung ganun bang, ano bang mindset natin? Sana po, no? Pagbaba natin, pagtapos ng misa, pagbalik natin doon, sana yung mindset natin medyo magkaroon ng pagbabago. Kaya nga importante na pag umakyat ka dito, makipagtagpo ka sa Diyos. Huwag lang papicture ng papicture. Huwag lang parang namasyal ka lang. Huwag lang yung parang nag-shopping ka lang. Makipagtagpo ka sa Diyos. Kasi ang isang taong masyadong balisa, anong mauuwi dyan? Mababaliw yan. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung baliw-baliwan na yan. Sige nga. Kaya kalma ka lang kasi ikakasira ng utak mo yan. Ay, nako. Itong pangako ni Jesus, ha? Umakyat ka dito, tandaan mo, pangako ni Jesus. Huwag kang mabalisa, manalig ka lang. At yung pangako niya, nako, babalik siya, kukunin ka na ni Lord. Pag kinuha ka na ni Lord, tapos na lahat yan. Pakisabi sa katabi, kukunin ka na ni Lord mamaya. Sayang yung oras kung magmumukmuk ka. Sayang yung oras kung mamumblema ka lang. Wala, iniwanan ka na ng asawa mo, okay na yan. Iniwanan ka at pinagpalit ka na ng jowa mo, okay na yan. Nabawasan ka na ng tax, pambigay sa 4-piece nung nakaraang buwan, okay na yan. Diba? Wala na eh. Natanggal na, diba? O ano pa yung aalburuto natin? Yung mga may tumatanggap ng 4-piece, ayan, natutulog ng mahimbing sa kanilang mga aircon. Pero ikaw, may trabaho ka, pero masyado kang nag-aalala. At minsan, yung trabaho ang nagiging dahilan para hindi ka magsimba, para mas lalo kang mawalan ng oras sa Diyos. Pero salamat sa mga taxpayer, ha? Salamat sa mga nagtatrabaho dito kasi dahil sa inyo, ayahay ang buhay ng mga tambay. Di ba? Pero may panahon pa naman, may pagkakataon pa. No? Maganda nga sana matutunan natin yung halimbawa sa unang pagbasa nitong mga alagad na binabanggit, no? Na nagkakagulo din sila eh. Nag-aalala sila kasi mayroong mga napapabayaang sektor. Paano naman kami? Kaya nagtalaga sila ng ilang mga tao para tumingin, para mamahala at siguraduhin na hindi napapabayaan ang lahat habang ipinapahayag nila ang mabuting balita. Di ba ganun sana? May mga sektor, di ba, na dapat tinitingnan natin. Kung matino ang ating mga pinipili, kung matino ang ating mga itinatalaga. Kaya huwag ka nang mabalisa. Huwag ka nang magalit. Ikaw naman ang naglagay sa mga taong magnanakaw sa iyo, di ba? Ikaw naman ang pumili niyan eh. Tayo naman yan eh.
Oh, kaya, be happy. Pero, tingnan natin sa 2028 kung mababalisa pa rin ba tayo o paano. Kaya mahalaga po yung pananalig natin sa Diyos. Kasi kapag pinangunahan tayo ng takot, madali tayong kumapit sa tao. Yung mga taong nangangako na magandang buhay, pero nanakawan ka lang. Pero ang Diyos, hindi ka nanakawan, bibigyan ka pa. Tandaan mo, may pabahay na ginagawa si Jesus. Sabi niya, di ba, no? O pakinggan mo mabuti. Doon sa tahanan ng aking ama, maraming silid. Mauuna lang ako. Ipaghahanda ko kayo ng silid. At kapag handa na, babalikan kita. Kukunin kita. Kaya mag-impake ka na mamayang gabi. Anytime po pwede. Pero yun nga lang din ang tanong, handa ka na ba? Kung hindi pa, pues mabuhay kang masaya. Huwag kang malungkot, huwag kang magaling, huwag kang mag-alburuto dyan. Mabuhay ka na masaya, sayang ang oras, sayang ang panahon. Bago tayo kunin ni Lord, sana po ay talagang maihanda natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos. Amen.